Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God Everyday. Salamat po sa muling pagsama ninyo sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos. Dalangin ko na ang ilang minutong ito ay maging pagpapala at gabay ninyo ngayong araw. Kaya saan man kayo naroroon, nasa biyahe, nasa trabaho, naglalakad o nagpapahinga, halina't sabay nating pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa ating Identity Check series, narito ang huling tanong. Sino ka na ba talaga? Sa nakaraang mga episodes, pinag-usapan natin ang iba't ibang bagay na minsan ay pinagkukunan natin ng identity. Approval, performance, rejection, shame, at guilt. At natutunan din natin ang mga katotohanang mayroon tayo kay Jesus. Acceptance, forgiveness, and security. At ngayon, bumabalik tayo sa pinaka-importanting tanong. Sino ba talaga ako kay Jesus? Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Amen. Napakalaking katotohanan nito. Kung ikaw ay in Christ, ikaw ay isang new creation. Hindi lamang ibig sabihin na binigyan ka ng second chance. May ginawa ang Diyos na bago. Ang salitang bago o new dito ay kainos, na tumutukoy sa bago sa kalidad o kalagayan. Kaya opo, may mga pagkakamali ka pa rin maaalala, may mga kahinaan ka pa rin haharapin, may mga pakikibaka ka pa rin. Pero hindi na ang mga iyon ang magsasabi kung sino ka. Hindi ka ang iyong nakaraan. Hindi ka ang iyong failures. Hindi ka ang rejection na naranasan mo. Hindi ka ang opinion ng ibang tao. At hindi rin nakasalalay sa achievements mo ang value mo. You are who God says you are. At kay Kristo, you are accepted, you are forgiven, you are secure, you are loved, you are made new. Kaya kapag bumalik ang temptation na hanapin ang approval ng tao, remember who you are. Kapag pakiramdam mo kung kailangan mong patunayan sa sarili mo, remember who you are. Kapag bumalik ang shame ng nakaraan, remember who you are. Hindi kailangang magbago ang tingin ng buong mundo sa iyo. Kailangan mong matutong maniwala sa sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. At tandaan mo kapatid, stop introducing yourself by your past. Stop defining yourself by your failures. And stop measuring yourself by people's opinions. Dahil ang identity mo ay hindi isang bagay na kailangan mong makamit. Your identity is something you received in Jesus. Kaya narito ang final identity check. Mamumuhay pa ba ako ayon sa dati kong identity o lalakad ako araw-araw sa bagong identity na ibinigay na sa akin ni Jesus? Pag-isipan po natin iyan. Amen po ba? Sige po, manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po dahil sa pamamagitan ni Jesus ay binigyan mo ako ng bagong identity. Patawarin mo po ako sa mga panahong hinahanap ko ang aking halaga sa approval ng tao, sa aking achievements, sa aking nakaraan, o sa opinion ng iba. Tulungan mo ako na mas maniwala sa sinasabi mo tungkol sa akin kaysa sa sinasabi ng mundo o ng sarili kong damdamin. Kapag bumalik ang mga lumang pattern, Lord,
ipaalala mo po sa akin kung sino ako kay Kristo. Salamat po dahil ako ay tinanggap, pinatawad, minahal, ligtas, at ginawang bago na kay Jesus. Turuan mo ako mamuhay araw-araw ayon sa identity na ibinigay mo po sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa Identity Check. Sa journey na ito, sana ay natutunan nating huwag nang hanapin ang ating identity sa mga bagay na hindi kayang magbigay nito. At kapag tumingin kayo sa salamin, sana po ay mas makita ninyo ang sinasabi ng Diyos tungkol sa inyo kaysa sa sinasabi ng mundo. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag natutunan nating makita ang ating sarili sa liwanag ng Ebanghelyo. At lagi po nating alalahanin, ang tunay mong identity ay hindi nakabatay sa sinasabi ng mundo. Ito ay nakaugat sa sinasabi ng Diyos. Muli po, si Pastor Ernie po ito at ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Maraming salamat po at hanggang sa muli. God bless you po.